Good morning! Okay, so ngayong araw ay Sunday and some of our brothers, especially the Catholic, as nakikita ko while I was traveling just this morning, and they are having the Palm Sunday because next week tayo po ay we are going to in remembrance sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang pagmamahal, inaalala natin yung kanyang kamatayan ni Jesus na siyang naging dahilan para tayo ay matubos sa mga kasalanan. So ngayong umaga, God is reminding us that this is Sunday, a day of worship, a holy day. Pagbibigay natin yung time natin sa Panginoon, yung buong linggo natin ay magiging puno ng direksyon, probisyon, at proteksyon. So ngayong araw, allow me to have an introduction sa ating topic because God is preparing us to be in one family. Now, in family, there is a relationship, there is acceptance. We are accepting one another kahit na tayo ay magkakaiba ng ugali. Mayroong masungit, mayroong mabait, pero minsan yung mabait nagiging masungit rin. Yung masungit nagiging mabait. So it only shows na there is no perfect. What is important is that we go in one group na kung saan tayo ay nagkakaintindihan. Ang most important thing lang naman dito is yung agape kind of love. Na yung ang Panginoon ang siyang nagtanim sa bawat puso ng bawat isa na kaya nating magpatawad sa mga taong mahirap patawarin, kaya nating magmahal sa mga taong mahirap mahalin, kaya nating pahabain yung pasensya. So today, the topic will be shared by Sister Sally. We are going to have a tandem here kasi God is promoting her also to share the Word of God. Our lives are being used by God to be an example. Later on, the world will witness that pag ang isang tao ay pinasukan na ni Jesus, sigurado akong merong pagbabago. So let's be excited for today. Let's hear the Word of God. The Word is God. We believe, pinaniniwalaan na natin yan. Wala na tayong duda dyan na ang salita ng Panginoon ay ang Diyos. Now, ibibigay ko ngayon yung floor. But prior to that, let's pray for our speaker. I believe na yung buhay niya, yung kanyang mga experiences, yung mga kaalaman na nalalaman niya patungkol sa katotohanan. Kaya nga, the knowledge of truth will always set us free. Let's pray. Our Father in Heaven, maraming salamat Panginoon sa linggong ito. Tinawag mo kaming lahat para magtipon-tipon dahil naniniwala kami na kailangan ka namin at kailangan mo rin kami. So ngayong araw, bubuksan yung aming mga puso at isipan na ang katotohanan ang siyang pumasok na magbibigay ng kapamaraanan na ang buhay namin ay unti-unting binabago sa pamamagitan ng iyong salita at sa gawa ng banal na Espiritu na kung saan pinaniniwalaan naming Diyos na kasama namin ngayon. Bless mo po si Sister Sally sa kanyang pag-share ng iyong salita. Gamitin mo ang kanyang buhay. And allow mo yung salita na maging powerful. And even sa aming lahat na kung saan kaming nakikinig, makukuha namin yung totoong mensahe. Kami ay makareflect. Ang iyong salita ay aming namnamin, kung saan kami ay lalabas sa pagtitipon na ito na hindi na pareho ng dati. Salamat Panginoon sa iyong ginawa. Salamat Panginoon sa iyong ginagawa ngayon at nagpapasalamat kami at excited kami sa ano pang mga bagay na iyong gagawin dahil alam namin na your plans for us is to prosper us and not to harm us. So today, let your name be glorified in this BCF purity. We pray for our brethren that the rain will not be a hindrance for us to praise and worship you in spirit and in truth. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na walang iba, si Jesus lamang. Ang lahat ay magsabi ng
Amen. Good morning sa lahat. Magandang umaga po. Ah, bago ako mag-share, sabi nga ng anak ko, Mami, bakit ikaw ang mag-share? Si Daddy pala. Sabi ko sa kanya, anak, ang totoong pastor ay si Jesus na nasa puso natin. So tayo ay nagiging vessel lang. Kasi alam natin na ang Panginoon ay Espiritu. So illegal siya pag walang body. So kaya tayo, pag born again ka, kaya ka pwedeng gamitin. Nagiging vessel ka ng Panginoon, instrument, para siya ay makagalaw din sa ibang tao, kagaya ng paggalaw niya sa ating buhay. So yung topic natin ngayon ay tungkol sa family. Family must learn from Jesus how to rest and relax. God is a God of timing kasi alam ng Panginoon na ang buhay natin sa ngayon ay andito na tayo sa last days. Kung ano ang nasa Biblia, nangyayari na sa ngayon. Pero dahil may alam tayo, diba, nagagather tayo ng knowledge, nag-aaral tayo, kaya wala tayo doon sa mga makamundong mga tao sa mundo na kung saan puno ng takot. Dahil may alam tayo, sabi nga, di ba, ligtas ang may alam. So, hindi pala aksidente na DRRM coordinator ako sa aming paaralan. Kasi yun palagi ang motto, ligtas ang may alam. So, God, ang Panginoon ay gusto niya maging seryoso tayo. Especially sa panahon ngayon. Kasi hindi siya naglalaro. God is so serious. So, yung sa Ephesians 4 nga, ang sabi sa Ephesians 4, sinasabi, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghilista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. So ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kanya-kanyang gifts and talents. At sa mga gifts at sa mga talents na yon, binigyan niya tayo ng equipment. Kagaya ng sundalo, lahat ng mga sundalo natin ngayon, kasi on duty, nag-undergo sila ng training. Sa training na yan, merong mga disiplina. Kahit hindi nila kailangan sundin yung gustong-gusto ng kanilang sarili kasi disiplina. Kahit ayaw mo, pero sabi ng iyong pinuno na ganito ang gawin, kailangan mo sundin. So yun yung tinatawag kahit sa atin ng mga Kristiyano. May mga bagay-bagay na gustong-gusto natin gawin, especially ngayon, di ba, umuulan, kasarap matulog. Di ba? Ang sarap matulog. Ang sarap, kumbaga sa Ilonggo pa, magpaburaw-buraw. Pero dahil, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita na magsimba kayo, ay bibigyan ko kayo ng inumin, pagkain, at ipalayo sa mga anumang sakit at sakuna. So yun, sinusunod natin kasi alam natin kung anong sinasabi sa salita. Kasi nag-o-obey tayo sa salita. Naniniwala tayo na si Jesus, sabi sa John, di ba, na ang Panginoon at ang salita isa lamang. So kaya sumusunod tayo. So bila sa sundalo, tinitrain sila, binibigyan ng mga tools or equipment at tinitrain sila kung paano ito gamitin, kanino gamitin, kailan gamitin. Hindi pwede na may baril ka kahit saan mo lang iputok. Kailangan alam mo, may idea ka kung kailan mo yon gagamitin. Ang sabi sa Isaiah 60:1-2, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. So yun ang salita kung sa English, arise and shine. Diba? So sa mundo, alam natin na ang mundo ngayon andun na sa mga TikTok. Parang outlet nila daw para hindi sila ma-stress. Diba? Yung parang yun na yung ginagawa nila para killing the time, enjoy ang life, may mga TikTok, yung kagaya nito, pag umuulan, matulog na lang, after tulog, magtelebabad or mag-movie marathon, yun ang buhay ng mundo eh. Then, hindi na lang pupunta ng church kasi walang bagong damit or hindi nakapagplansa ng damit, yung mga ganun na mga senaryo sa buhay. So, ang Panginoon, alam natin na ang mundo ay puno ng depression, stress. Pero ang Panginoon, sabi niya,
let go and let God. I-let go daw natin yung mga anxieties bala, yung mga worries. Instead na mag-worry, worship God. So yun pala, paano natin magagawa yan? Paano natin may experience yung let go and let God? Kailangan nating magtutok sa salita ng Panginoon kasi andyan lahat na instruction. Kahit kami ng mga teachers, meron kaming tinatawag na teacher's guide. May libro kami na sinusundan. So kailangan namin pag-aralan yun para impart sa mga kabataan. Ano ba yung mga activities na ibibigay namin? Ando na yung objectives, andyan na yung objectives na ipa-follow namin. So the same din sa Bible. Andito na lahat, binigay na ng Panginoon yung objectives, andito na yung strategies, kung paano ma-overcome yung mga kahirapan dito sa mundo. So, ang gusto ng Panginoon na makitaan tayo ng glory niya. Ano ba yung glory na tinatawag? Gawa niya sa ating buhay. Marami tayong mga testimonies na nakikitaan ng glory ng Panginoon. Kagaya ng kagandahan ninyo, di ba? Yan ay gawa ng Panginoon, glory ng Panginoon. Kaya kung makakita tayo ng gwapo, di ba? May mga young people tayo dito. Para hindi tayo magkasala, ang sabi nga ng Panginoon na, i-recognize mo ang gawa ko. So, Lord, salamat, nakagwapo ng gawa mo. Salamat, Lord, nakaganda ng gawa mo. Di ba? Instead na, for example, may pangit na makikita ka. Instead na mulayin mo siya or i-put down mo, sabihin mo na, Lord, salamat na hindi ganyan ang mukha ko. Di ba? So, lahat yun nire-recognize mo na instead na magkasala ka, manglibak ka, o ano ba yung sa Tagalog, mangkutsa ka ng kapwa, i-recognize mo nga, pasalamatan mo kung anong meron ka. Na instead na kung sa Ilonggo pa, kutsaon mo siya, pasalamatan mo, salamat na maganda ako, ginawa mo akong maganda. Diba? Hindi ka sungi. Salamat, Lord, na before my mother's womb, na pinaprotektahan ako. Pero, i-pray mo rin yung tao na yun, na yung comfort sa kanya. Kasi mahirap pag iput mo yung shoes sa kanya, di ba? Instead na sunlugon mo siya or ibuli. Okay? So, ang mag-activate ay ang Diyos or ang magbabago sa tao ay ang Diyos. Hindi tayo, wala tayong power. Yung salita ng Panginoon na ibibigay natin sa tao, yun yung ang Holy Spirit, accompanied by the Holy Spirit, yun yung magbabago sa isang tao. Kagaya ni sabi ni Pastora, ewan ko sa anong sharing niya yun, sabi niya na, huwag kang mainis kung ang asawa mo or ang partner mo ay hindi nagbabago, ganun at ganun pa rin. Dahil hindi siya nagbabago, forever ka man na naging mainitin ng ulo kasi hindi nagbabago ang partner mo. No. Hayaan mo ang Panginoon na magbago sa kanya. Ang iyo, gawin mo yung part mo. Isang araw, magugulat ka na lang, nagigising ka na nag-iba ng ugali ng partner mo. Kasi inalaw mo ang Panginoon na bumago sa kanya sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun. Kaya wag daw natin, kung sa mundo pa, wag nating ilagay sa ating kamay ang batas. Hayaan natin na ang justice ang gagawa noon. Merong batas na authorized na tao na gagawa noon. So yung God wants us to live a life to a full. Sabi ni Pastora, example niya si Marilyn, kilala natin si Sister Marilyn Dumago. Bakit ganun, Lord? Even si Tranquilin kanina nagtanong din. Bakit ganun, Lord, nang mabait naman yung parents ko, ang tatay ko wala namang ginawang masama. Bakit umabot kami sa point na halos maubos na yung ari-arian namin sa paggasto sa nanay namin ngayon. Even ang nanay niya nagtatanong, bakit ganito ang nangyayari? Even si Marilyn, mabait si Marilyn, giver si Marilyn. Pero bakit namatay yung asawa? Diba, kung bilang ordinary na tao, mag-question ka. So, ang sabi nga ni Raymond kanina kay Sis Marilyn, sometimes, ang pagiging good ay kaibahan sa pagiging right. Pag good, like Robin Hood, maganda naman ang motibo ni Robin Hood, magnakaw siya para ipamigay sa mga pulubi. Good yun sa mundo kasi nagtutulong, tumutulong sa kapwa. Pero sa Panginoon, mali ang pagnanakaw. So, ang righteousness, hindi pwede yung pagnanakaw. So, ganun pala sa ating buhay na mag-base, paano natin malaman na right yung ginagawa natin? Nagtingnan natin sa Biblia kasi ito yung script natin. So, yun, malalaman natin na tama pag andito. Pag alam mong wala andito, hindi andito, huwag mong sundin. Kaya sabi na ni Pastora kanina sa akin, halimbawa, sige ka reklamo, ganito ang partner ko, ganito ang partner ko.
Ti sabi kong, titingin ka sa Biblia, automatic kasi mirror. Ti ano, kung ganyan ang partner mo, anong bibig mo, sabi, anong gusto mo? Hanap ka sa partner sa kapitbahay? Kay mabuti yun siya, ang partner mo hindi. So, di ba? Pag titingin tayo sa Biblia, ibabalandar ng Panginoon sa atin, anong gagawin mo kay ganyan ang partner mo? Di ba? Pray for him or pray for her. And then magpakita ka ng good example. And then ang Panginoon ang gagawa ng lahat. So, sometimes andun tayo andyan na tayo sa Panginoon, sige tayo attend ng fellowship, parang yung pride bala ng isang tao, ako, okay ako, mabuti talaga ako. Hindi nakalimutan natin minsan na ipinanganak tayo dito sa mundo na wala tayong saplot, di ba? Walang-wala tayo. Pero sometimes yung nagkaroon na tayo, may saplot na tayo, may ganito na tayo, yung nakakalimutan natin kung saan tayo galing. Kaya sometimes sabi ng Panginoon nga, always mo i-remind ang sarili mo, ano ka dati at ano ka na ngayon. Yung sinasabi na count your blessings one by one. So, sa John 10:10, ang sabi dyan, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang ano dyan is, Satan came to steal, mangawat siya, magnakaw, to kill, magpatay siya, and to destroy, sirain yung buhay natin. So, paano ba yung killing na yun? Hindi lang killing physically, pwedeng sirain or patayin yung relasyon. 'Di ba? Ang demonyo gagawa ng paraan para sirain ang relasyon ng mag-asawa. Kasi alam niya ang pag-asawa na inoffer sa Panginoon. Kumbaga ang commitment natin sa Panginoon. Pero ang demonyo hanap talaga ng paraan yan kung paano yan umasakin. So tayo, pag may alam, kaya sa akin sa testimony namin ni Raymond, dumating din sa point na, pag-abot ka na yung pag andun ka sa flesh mo, hindi nako, hiwalay, divorce. Pero dahil may alam ka na ang covenant mo sa marriage life mo is sa Panginoon, doon ka nag-commit sa Kanya eh. Nag-follow na lang sa partner mo. So may takot ka na wasakin yun kasi alam mo pag winasak mo ang covenant mo sa Panginoon, ikaw sira ka rin. Yung parang ganon, nagiging murderer ka, so sira ka, magiging hindi ka kaaya-aya sa harap ng Panginoon kasi winasak mo yung promise na ninyo, kumbaga blood compact kung sa mundo pa. So God has given us a free will. Hindi natin sisihin yung kapwa natin kung may nangyari na hindi maganda sa desisyon na tinayuan natin. Kung mayroon mang negative na or bad consequence na nangyari, harapin mo yun. At sabi ni Pastoras doon sa equipping, wag mong sabihin na, okay, kaya ko man i-face ang consequence, kaya ko man atubangon ko ng consequence. Hindi daw, si Satan daw na ang statement. Kaya ang pwede lang magbayad sa consequence, ang mag-pay ng consequence ay ang Panginoon. Wala, hindi natin kaya na. But, pag once nagkamali tayo at bumalik sa Panginoon, yes, we will face the consequence. Pero ang difference noon, kasama natin ang Panginoon. Kasi alam niya hindi natin kaya kung tayo lang. So, meron kang assurance na ma-overcome mo yung, kagaya sa amin, di ba? Nag-live-in kami bago kami nagpakasal. So, for first 2-3 years, sobrang suffer kami, yung parang isang kahig, isang tuka, poverty to the max. Halos nagahiram pa ako, kanday Romel na kanday Ate Filmi, pambili lang ng gatas ni Zuriel, hiram dyan sa Tiangge ng bigas kasi wala pambili, utang. So yung ganun ang nangyari. Pero ang kagandahan, siyempre nag-question nila kay Pastora, bakit ganito? Sumunod naman kami. Part na ng consequential. It's okay. As long nakasama mong Panginoon, kumbaga sa Ilonggo, malampuwasan mo gid na. Temporary lang ang lahat dito sa mundo. So, don't give up lang. Sabi nga sa Galatians 6:9 na, don't stop in doing good. Kasi pag once na hindi ka nag-give up, you will reap the harvest. Even though sometimes hindi mo na maintindihan, hindi mo na alam anong gagawin, just offer it to the Lord. Lay it down to the Lord and allow, yung sabi nga, allow God na mag-move sa sitwasyon mo. So Jesus came, kaya nga dumating ang Panginoon para i-save tayo from slavery of rebellion. Alam ba natin na pag mayroon tayong, ako sa akin, inaamin ko na yung masyado akong rebelde.
Ang kapangit pa sa akin kay rebelde na tahimik lang. Pero behind the scene may ginagawa pala. So yun pala ang pangit. Kay Satan pala yun siya na na parang nasaniban ka. Kasi pag rebelde ka, even though tingin ka kay pastora, nagasabi siya, pero behind sa utak mo, ang labot mo. Wala sina, diba? Sa Ilonggo, ang labot mo. Gusto ko yan mo. Something, yun ako dati. So, pag once meron kang ganong spirit, ang mangyayari, dyan na mag-start yun, adultery, lying, lahat na yan. Kumbaga, package deal yan sa rebellion eh. Yung mga kasalanan na ganun. So, kumbaga, ninanakaw mo ang asawa ng iba. O, di ba? Yung mga ganun. So, we are now in a time or panahon sa matinding fear or anxiety or worries, but praise be to God. God gave us everything. Yung hindi tayo sabi na sana all because we have Jesus, the solution of everything. So in Matthew 11:28 to 30, sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, di ba, kabait ng Panginoon na instead na tayo yung ipako sa cross, kinuha niya lahat kasi mahal niya tayo. Kaya sabi ni Pastora, pag makakita tayo ng cross, it's a reminder na binigyan tayo ng Panginoon ng freedom, na dapat tayo yun. Wala, di ba, ang cross natin, wala ng tao doon na nakabitay. Kasi kumbaga tinapos na ng Panginoon, naging victorious na siya sa bagay na yun. Kinuha niya na lahat. So, dahil victorious ang Panginoon, dapat ma-experience din natin yung victory sa ating buhay. So, pag once nagkasala naman tayo naman yung papako sa Panginoon. So, yun ang isipin natin. Kaya gatawa si Rich ba? Akala mo yung mga Hudyo lang noon. Ano yan? Yung mga propet, ano yung tawag sa kanila noon? Yung ipako sa cross si Jesus. Yung mga religious people, yun pala tayo din sa ngayon. Kaya sabi ni Pastora, once na condemn ka ng kapwa mo, nang ikaw makasalanan, ganon, ibalik mo doon sa sarili mo. Baka masobra ka pa. Once na mag-critic ka sa kapwa mo, tingnan mo muna ang sarili mo. Baka bumirang babalik sa'yo. Even sa mga young people, di ba? Pag manghikay, gani ka mo sa inyo, mga friends, ibalik nyo, anay, ano ako? Ikayan ko siya, mo siya sini, ako kaya, ano kaya ako, basi masobra pa ako. Kaya always, self-reflection, ibalik ta sa sarili ta para hindi kita makasala. Okay? So, in Matthew, next is Ephesians 2:19 to 20. Sa makatuwid, John 16:33, John 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung sa inyo, amo ni siya ang paborito ni Nanette Shason, ati Nanette, nautod ni Jeffrey Castañeda nga, kabudlay man sa iya kabuhi, pero ang hambal niya, praise God, kay gindaog na ni Kristo ang akon kabudlayan. Diba? The world will make you suffer, but be brave. Take heart, take courage, because God overcome the world. So, tandaan natin nga, diba damo subong nagamasakit. So, yun pala yung maraming nagkakasakit dahil walang kapayapaan. Actually, ang stress, diba yung sabi ni Pastora, ang stress, pag wala ka peace, magkasakit ka gid. Even sa akin noon, yung na-experience ko, sa time ko na si Jigo pa yung anak ko, even though may pera, pero every night nagaiyak ako. Every night yung andun ako sa pwesto, 1 litro ng Red Doors, kailangan ko inumin para makatulog ako. Hindi ako makatulog pag hindi ako lasing. Ibig sabihin, wala ng peace.
So masisira ang ano ko, ang physical ko kasi 'di ba everyday Red Horse litro, hindi kaya yung 500, dapat 1 liter. Dapat yung pagiga ko yung nagalibot-libot para tulog agad. 'Yun, pero hindi pala doon madadala, kailangan talaga ang Panginoon. Yung sabi nga nila nga, you can buy or makabili ka ng fish sa palengke or sa mall. Pero hindi ka makakabili ng peace na tinatawag, yung kapayapaan, katahimikan sa buhay. Only God can give that to us. So, life, dalawa, kasi sabi natin, life is a test to be solved. Sabi ni Pastora, pipili tayo. Life could be a gift. Regalo ba siya na i-enjoy mo, iti-treasure mo, i-value mo, or life is to be solved? Ibig sabihin, puno lang ng pasakit. So, dalawa, pipili daw tayo. Nasa atin ang decision, kasi nga sabi nga may free will. So, kagaya nung nasa abroad daw siya, pinili niya na life is to be solved. Bakit? Lahat na padala. Ang mga kapatid niya, branded, samantalang siya. Punit-punit yung mga damit. Hindi siya pwedeng pag-uwi niya dito. Ang mga kapatid niya, mas maganda pa sa kanya. Kasi sa kanya, nagreklamo siya na halos lahat binigay niya na, sa kanya wala nang naiwan. Kasi yun ang pinili niya. So, hindi niya dapat i-blame yung kapatid niya. Kagaya din sa akin, na dumating man ako sa point na nagkaroon ako ng self-pity, yung sabi ko nga, yung nag-undergo kami ng consequence. Siyempre, nanay, halos wala ka nang maibili para sa'yo, punit-punit na kahit panty mo, sa anak na lang, sa husband, lahat, bigay mo. Tapos, sige ako reklamo kay Pastora. Pastor, wala na, sila na lang. Naintindihan kita, sabi ni Pastora. Sometimes, sige tayo bigay kasi para ma-please natin yung kapwa natin. Ang sabi ng Panginoon, you cannot give if you don't have. So, unahin mo muna ang sarili mo. Kasi hindi ka makabigay pag wala ka. Kaplastikan yan. Pinapakita mo sa kapwa mo na nagabigay ka, nag-provide ka, pero ang tutuusin, ikaw wala ka pala. So, sinungaling ka sa sarili mo. Unahin mo muna eh. Kaya sabi niya, kung may bonus ka, mag-shopping ka, bili ka ng bag, bili ka ng, kayo natutunan namin ni Raymond pa may mga dumating, regaluhan din natin yung sarili natin. May, bili din tayo ng ganito. Kahit minsan-minsan, pa-branded ka dun sa mall, pa minsan-minsan, di ba? Ano mo rin ang sarili mo, hindi nga puro na lang sa iba, yun ikaw bala kulang. Kaya ka nagrereklamo. So, at least, di ba, ang Panginoon nag-remind sa atin kung ano mga dapat natin gawin para maging happy tayo sa buhay natin. So, meron na ako ibigan na last 6 na reason bakit hindi tayo makarelax at makarest. Una, jealousy, selos. Hindi tayo makarelax pag puno tayo ng selos. Pag nasa bahay ka, for example, pag ang asawa mo nasa labas, ang iniisip mo puro negative na, baka kung kasama, baka ma-develop doon sa iba, So, di makarelax ba ng ganon? Or ang asawa naman, saan naman ang husband ko, baka lasing na naman, sino naman kasama doon, yung mga ganon. So, hindi ka talaga makarelax. So, isa yun siya, jealousy. Number 2, covetousness, yung kasakiman, yung gusto mo, especially sa young people, pag may ang classmate mo, merong ganito, si Abigail, ginaano ko rin yan, Mami, si Atitin, merong ganito, gusto ko rin yan. Yung parang gusto mo ba lang anong meron sa iba, meron ka rin. So, yun, kasakiman pala yun. Greediness, yung selfish ka, gusto mo, iyo lahat. Bahala, wala ang kapatid mo, basta ikaw meron. Wala kang pakialam kung ano nararamdaman ng kapatid mo. Yung kanuna na example ba? Even sa amin, di ba? Sa promotion, bahala na nasaktan yung kapwa mo na teacher. Basta importante, makuha mo yung promotion. Hindi ganun. Kasi ang gusto ng Panginoon, i-value natin yung relationship. Anuhin mo yung promoted ka, pero ang daming galit sa'yo. Ang daming sumusumpa sa'yo. Kasi parang crab mentality, bala? Alam mo yung crab? Yung isa, andun na sa taas, sa karton, hilahin niya ng isang crab hanggang lahat nasa ilalim. Ganun ang crab mentality. So, hindi gusto ng Panginoon na ganun tayo. And then, yung lying or untruthfulness. Okay? Sabi nga ni Pastora kanina, ang truth talaga masakit. Pag sinabi na bigatot ka, masakit yun. But it can heal you and it can give you freedom. Especially sa akin noon, yung people, ako pala dis pala, baili ako pala disco.
So, ang tingin sa akin ng mga matatanda, nang daw biga-biga daw ko nga bata, mahilig ako sa diskuhan. Po sa mga barkada ko, puro lalaki. Kala nga nila noon, tumboy ako, kay puro lalaki ang barkada ko. So, ganun, masakit yun pag sabihan ka na ganun. Pero yung sinasabi pala ng matatanda, sabi nga ni Pastora kanina, pasalamatan niyo ako kung nasa langit na tayo. Bakit? Pasalamatan niyo na tinulungan ko kayo, kumbaga ginbutong taka mo, hindi malakat sa impyerno. Subong, akig ka mo sa akon, pero one day, someday, pasalamatan niyo ako. Pag nasa langit ka, pero pag sa impyerno ka, dalhin mo yung inis mo sa akin. Ibabay ako yun, nag-enjoy ako sa langit. Yung mga ganon. So, pasalamatan pala natin yung mga young people na may nagasaway sa atin kasi gusto yung magiging mabuti ang buhay natin. Hindi i-hate si mama o si papa, pasalamatan kasi isa yun siya na way na ipapakita na mahal tayo ng ating parents. Diba? Sa Panginoon, pag wala ka na, ginakorek, wala na may nagasaway sa iyo, magtanong ka. Ibig sabihin, wala na ang presensya ng Panginoon. Pero pag marami pa na, hindi ganyan. Mag-smile ka naman sa kapwa mo, hindi nga masungit ka palagi. So, ibig sabihin, andyan pa yung correction, may pagmamahal na binibigay sa atin. And then, next, yung lust. Di ba? Yung lust, L-U-S-T, yung mga fleshly na mga desires ng tao, hindi lang sa sex ang lust. Yung mga mahilig ka mag-shopping. Ako noon, naranasan ko yan. Everyday, andun ako sa ukay-ukayan. Everyday, andun ako sa shoppingan. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Basta may pera, hindi ihinto hanggang hindi maubos. Dumating ako sa ganun. Yung sa Food Harbor pa ako, yung manager ako ng Food Harbor. Kasi nang baga na muhaw-muhaw pala, first time ako kakuyas, ang dagko nga kwarta, gasto diri, gasto dito. Walang naipon kasi puro tanan material na bagay. So last din yon, hindi lang sa sex, kundi sa mga pagkain, yung mga ganon. And then, number 6, yung pride. Pag once anong tayog ng pride mo, ganon din ang lalim ng bulusok mo, bulusok kung sa Ilonggo pa. Kaya iwasan natin, always natin i-remind na wala tayo pag wala ang Panginoon, wala tayong ibuboast. Kung nagiging kahapon, kami dun sa palengke, meron iba si Ate Evelyn, mag-pray ako, Romans, pray ka lang eh. Ba mo katoliko, sagrado. Nga magsunod ako sa imo, pray ka eh. Pero God gave me wisdom. Basta ate, siling ko, mag-say amen ka. Pag amen, nag-agree ka sa prayer ko. Dito ko gyapon gi-confess that Jesus is Lord. Pag magambal amen, automatic i-receive niya. Bala mo, una-una, makita mo ginaw spirit. Pero ang nami lang, pag once na nasaturate na gani isang presensya, sa makita mo dahil nga nag-smile na siya. Kaya siguro, siya, kaya wala siya bintang. Sige lang siya nagumukmuk sa iga, dumagay na lang awan ang iya nga Pero maintindihan mo, you put your shoes to her. Napundi tabalan, basi problemado siya. Nag-away sila sa husband niya. Basi may sakit, basi sa ospital ang iba niya nga family. So, di natin alam. Kumbaga we always have that understanding sa mga tao na ganon. So, 7 is anger. Yung 7 is anger. Yung galit, puno tayo ng galit. Diba? Pag once na puno ko ng galit, sabi ng Panginoon, tao tayo, nasa emotion, yung sa emotion natin, yung feelings, andyan yung anger, pero wag daw tayo magkasala. Paano? Example sa akin, sa mga bata. Nagagalit ako sa mga bata, sa mga pupils ko. Kaya mali ang ginagawa. Pero never ko sila ginamura, kasi ang pagmumura is kasalanan yun. At never ko talaga sa heart ko, kasi pag nakatalikod na ako sa room, wala na yan, mag-smile na ako. Tapos pagbalik ko, wala nang nangyari. Ibig sabihin, hindi talaga yung tinatawag, yung karoon ka talaga ng hatred sa bata. No. Sinasaway mo lang siya sa mali niya. Pero hindi ka galit sa kanya, galit ka sa mali niya. Kaya walang bigat sa loob. Kaya anytime, kasi especially palagi gina-assign sa akin ang last section, hindi ko alam bakit last section. Halos sa Marvel 1, last section. Diyan, lahat ng mga ginpang pull out sa mga different sections binigay sa akin. Pero nagpapasalamat ako kasi na-train tayo sa simbahan kung paano i-handle. Kasi mga bata, ito kulang sa love lang eh. Meron dyan kami yung pagpasok ko ng 2019 dyan sa Santo Niño. Merong bata dyan na sabi ng mga teachers kung pwede palang ipaipit na sa pison. Hindi na makaya. Kung pwede palang lagyan ng lason para mamatay, para hindi na magbalik dito sa school. Yung mga ganun na ang galit nila sa bata. Pero I'm praising God nga dahil may love tayo galing sa Panginoon. Yung unconditional love. Yung makita mo na ang bata na ito, and then kumbaga nag-CI, nag-survey, ang bata is rejected sa
sobrang hindi halos walang kain. Yung ganun, palagi ginapalo ng tatay. Walang kamuwang-muwang na bata. So alam mo, naging sikat ako sa Santo Niño dahil sa kay Rami. Na bata na yun. Sabi ng principal ko, pagpasok ko sa office, alam ko na may kasunod ka. Andiyan naman si Rami sa puwet. Parang duck yan siya nagasunod-sunod sa puwet ko. Kasi na-feel niya yung pagiging nanay. Binabato ang school, binabato ang teacher, pero sa akin, nagpapasalamat ako sa glory to God na dahil sa pagmamahal, nagiging bantay siya kay Zoriel ko. Siya misma na nagabigay ng dede kay Zoriel ko, yung 6 months ako na walang katulong. Siya ang alalay ko sa lahat ng bagay, tigdala ng aking bag. So dahil pala sa love, pinapakain mo, piniprihan mo, nagabisita ka sa family na, nagiging nanay ako. Kay Rami na yan. Sikat din siya dito sa Barrio Dos. Malaki na siya ngayon. So yun, and then yung unforgiveness. Pag once may unforgiveness tayo, hindi tayo makarelax. Especially yung sa amin ni Raymond. Ganun pala, Pastora, no? Pag mag-away kami ni Raymond, merong bigat. Kasi isa kasi kayo. Di ba? Pag mag-alis siya, mag-alis din ako, may something kulang sa iyo ba na hindi mo maintindihan na bakit parang even though nagatawanan kayo ng mga friends mo, pero may kulang. Kasi nga, merong problema sa inyo na mag-partner. So, kaya gusto ng Panginoon yung forgive one another. Accept one another. Kasi yun yung makarelax ka at makarest ka. Di ba, Rak, no? Kahirap pag mag-away kayong mag-asawa. Mabigat. So, sabi nga ni Pastora na, kumbaga palayasin mo yung demonyo. Yung mga demon sa utak mo. Kasi yun ang nagpapabigat. Di ba, pag galit ka, may bigat. Especially nag-away, palalayasin mo lang. Pag wasang palayas mong demons, siyempre, binigyan na tayo ng power and authority, maramdaman mo yung kagaanan, kasi utusan ka ng Panginoon na magingi ng patawad, sorry me, or sorry di, sorry mahal. So, pag once nag-release kayo ng forgiveness, di ba magaan? Kasi nawala na yung demons. So, yun, I don't know kung na-experience nyo rin yan. So, yun nakaano dito na, what drives your life? Di ba? Anong nag-drive ng buhay mo? So, ang word ko lang is, let us not waste our time. Be wise in life with Jesus. Be wise daw. So, live your life in the past. Iwan yung buhay sa past. Embrace the new life. Kaya sabi ng Panginoon, we are a new creation. The old has gone and the new has come. So, ang tandaan natin na kagaya ng prodigal son, ganun din tayo. So, there's a celebration dahil merong forgiveness na nangyari. Di ba kagaan ng feeling na how many years mo na hindi kabati, naging kabati mo, merong parang tinik na nawala sa'yo, na ano nyo ba yan? So, yun ang gusto ng Panginoon na iwasan natin yung 8 na hindrance na ito na hindi tayo makarelax. Kasi ang will talaga ng Panginoon is meron tayong rest sa kanyang presensya. So, dahil may alam na tayo, by the grace of God, kung darating man yung mga ganito, yung naka-feel ka ng selos, andyan ka sa 5 senses mo, isipin mo palagi na, Lord, ang buhay ko iyon na, ikaw akin na. Hindi ako maniniwala sa anong naramdaman ko, anong narinig ko, anong nakita ko. Paniniwalaan ko kung ano yung plano mo sa buhay ko, kung sino ako sa harap mo, at kung sino ka sa buhay ko. So yun lang, magandang umaga. Maraming salamat po sa opportunity na ito na makashare din sa inyo. And I am so blessed na ito na yung buhay namin ni Raymond. Yung sabi ko nga, ano man ang mangyari, hindi pwede iwanan ng assignments. Kasi ang assignments na ibinigay ng Panginoon sa atin, yun yung makahold sa atin na hindi tayo mawala sa kanyang presensya. So, kung wala man tayong ganito sa bahay natin, yung sa mga families natin, sa friends natin, they are the assignments that God has given unto us. So, glory to God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Maupo na rin ako, parang nasasanay akong tumayo. Anyway, nagpapasalamat tayo for the topic about family. Kasi dito sa family, sabi ni Pastora kanina, kahit anong sama mo, kahit anong kalaki yung kasalanan mo, as long as you run to your family, kakabiran ka talaga ng family. Di ba? Now, i-cite out ko lang din yung sabi niya na family
have 6 letters. F, A, M, I, L, Y. Now, a family must have, first and foremost, fellowship. Ibig sabihin, mayroong communication, tayo ay nag-uusap-usap. Kasi in fellowship, we get to know one another. Nakikilala natin yung isa't isa, nalalaman natin yung sitwasyon ng bawat isa, napapalanginan natin yung bawat isa. Okay? Second is acceptance. Tanggap natin kung sino ang kasama natin. Hindi natin tinitingnan kung ano yung kanyang nakaraan, kung ano ang kasamaan niya. Always tayong tumitingin sa pagbabago. Everybody say change. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. God created, kahit dito sa atin, di ba, naturally. Yung sabi nga ni Sister Sally kanina, the parable of the prodigal son. Bakit tinanggap ng tatay ang anak? Kasi alam niya na walang ibang matakbuhan yung anak, kundi ang pamilya niya. Marami na tayong naranasan na problema sa buhay. Andyan yung barkada natin, andyan yung kaibigan natin. Pero nevertheless, ang pinakahuli talaga at pinaka-importanting mararamdaman natin yung pagmamahal, matanggap tayo kung sino tayo, ay ang family. Amen? Next, kailangan sa pamilya mayroong mediator. Di ba? Mayroong mediator. Ang bawat isa ay nagbibigay ng halaga. Binibigyan natin ng halaga ang bawat isa. So, tayo, ang pamilya natin, kahit gaano kasama, kahit gaano anong sabihin ng ibang tao, tayo ay tumatayo at ipinaglalaban natin ang pamilya natin. Ang kagandahan nito, pag tayo ay magkapamilya na sa Panginoon, hanggang langit na po ang ating pagsasama. Dito sa lupa, tinatawag tayong pamilya ng Diyos. Kaya nga, kung ano ang andito sa lupa, reflection sa langit. So, kailangan nating depensahan yung ating pamilya. Kahit nga tayo, naturally, pag ang anak natin ay sinaktan ng ibang tao, di ba magagalit tayo? Kahit na yung anak natin, alam natin na nagkasala, pero kailangan nating ipagtanggol. Kasi yun, ganun ang pagmamahal. Ganun din ang Panginoon sa atin. Pag andyan na tayo sa pamilya ng Diyos, hindi niya tinitingnan yung kasalanan natin, bagkus tayo ay Kanyang binibigyan ng maraming pagkakataon para maramdaman yung Kanyang pagmamahal. Next, identity. Pag ang isang tao ay nahuling magnakaw, hindi naman tinatanong sinong teacher mo. Di ba usually, ano ang pangalan mo? Sino ang mga magulang mo? Kaya nga, ingatan natin yung apelyido natin. Much more, ingatan natin ang pangalan ng Diyos na dinadala natin. Kasi once na ang Panginoon ay tinuring kang pamilya, hindi ka talaga kapuso. Si dalawa lang yung nag-aaway ngayon, GMA at noon at ABS-CBN. Kapamilya at kapuso. Di ba? Ibig sabihin, mas malakas talaga pag ikaw ay mayroong pamilya. Kasi mayroong kang mapupuntahan. Di ba? So, identity. Tayo ay nasa kay Kristo na. So, dapat yung buhay natin ay mala Kristo na. Bakit nga ba tayo magkakapatid? Di ba? Itinuring mong pamilya ang isang tao pag pareho kayo ng apelyido. Minsan may nagtanong sa akin, Sir, ano mo yung Perez doon? Inahirapan akong sumagot kasi hindi ko rin kilala. Sinagot ko na lang. Basta pareho ng apelyido, relative yan. Para wala na maraming usapan. Ang kagandahan nito, yung apelyido natin nung time na na-born again tayo, napalitan na ng Kristo. Kaya ko, Raymond Cristo. Oh. Kaya tayo ay magkakapatid sa Diyos. Kasi yung apelyido nating dinadala ay ang Diyos, apelyido ng Diyos natin. Amen? Next, love. Ang pagmamahal sa pamilya ay walang kondisyon. Minsan, pag tayo ay makapagkutya ng ibang tao, parang tayo ay walang
nagawang kamalian at hindi dumanas ng kasalanan. Kaya always nating nire-reflect yung ating mga ginagawa, yung ating gino-comment sa ibang tao, na minsan tayo ay naging makasalanan din. Amen. Kaya nga, pag tayo ay naghahanap ng perfect, siguraduhin natin na perfect tayo. Kasi pag ganun yung mindset natin, anong sabi ni Jesus? Naalala niyo yung story ng isang babae na makasalanan? Tatapunan na siya ng maraming bato. Ano ang sabi ni Jesus? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Anong nangyari? Wala ni isa man na nagbato sa babae na yon. Dahil alam nila na sila din ay mayroong kasalanan. Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sa pamilya, always nating tinitingnan yung pagbabago. Hindi natin tinitingnan yung kasalanan. Amen? And lastly, why Yahweh? Ang bahay ay hindi magiging bahay pag wala ang Diyos. Diba? Sabi nga ni Pastora, a house cannot be called home without God. Ibig sabihin, ang pagmamahalan, ang pagbibigayan, ang pag-iintindihan, diyan nakikita sa tinatawag nating home. Sino ang rason? Ang Diyos na nasa atin. Ang Diyos na siyang andyan sa puso ng bawat isa, kaya nakikita yung pagmamahalan, andyan yung pagpapatawad, andyan yung pag-iintindi, kasi nga, ang Diyos ang siyang nag-hold sa family. Naniniwala ba kayo sa black sheep? Ako rin naniniwala sa white sheep. Ganun ang pamilya. Walang perfect. Pero pag andyan ang Panginoon, nahuhold. Palakpakan natin ang Panginoon. So we learn to let go. Hindi natin tinitingnan yung mga di maganda. We let go of those sins. We let go of those negative things. Why? Because we value relationship. Pinapahalagahan natin ang relasyon. Kaya nga, naalala niyo yung topic natin na Destiny Helper? Hindi mo alam. Na yung inaaway mo ngayon, yun ang magkukos sa iyo para maging milyonaryo ka balang araw. Hindi mo alam na yung kinukutya mo ngayon na classmate mo, yan ang magiging presidente ng Pilipinas. Kaya, we learn to value one another. Are you blessed today? Amen. So today, I believe that God is giving us instruction. We belong to the family of God. We are not perfect. Only God is perfect. But as long as we continue to be with God, mamumuhay tayong parang perfect. Kasi ang perfect ay ang Diyos. Pag andyan ang Diyos, mayroong pagpapatawad sa mga kasalanang parang mahirap patawarin. May nandun yung pagmamahal sa isang taong napakahirap mahalin. Sabi nga ni Sister Sally kanina, hindi ikaw ang makakapagpabago ng sarili mo or even ng buhay mo. Ang Diyos na nasa sa iyo. Mahirap ang buhay pag wala ang Panginoon. Diba? Yung utang, temporary lang yan. Pero pag wala ang Diyos, sigurado, napakahirap. Sandamakmak. Ang baga pa sa joy. Sandamakmak na hugasan. Kasi, pag wala kasi ang Panginoon, andyan yung bigat, andyan, pag andyan ang Panginoon, may problema. Pero sabi nga ni Sister Sally kanina, hindi naman niya talaga tatanggalin yung problema. Sasamahan niya tayo sa bawat problema para mabigyan ito ng solusyon at later on mapagtagumpayan natin. Amen? Pikit natin ang ating mga mata. Sa mga nanonood, inihikayat ko po kayong tanggapin natin ang totoong Diyos at tagapagligtas na siyang magbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Lahat tayo ay magsabi, Our Father in Heaven, maraming salamat Panginoon sa araw na ito
Ako ay binigyan mo ng pagkakataon na tumawag sa iyo. Humihingi po ako, Panginoon, ng forgiveness sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Kinukumpisal ko sa aking bibig na si Jesus ay ang aking Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ang iyong banal na Espiritu ang siyang manirahan sa buhay ko para ako ay magkaroon ng pagbabago. Salamat, Panginoon, na ang aking pangalan ay nailista niyo na po sa libro ng mga buhay. Ano man ang mangyari, ako ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. At salamat, Panginoon, sa araw na ito, nabuksan ang aking mata dahil sa katotohanan sa pamamagitan ng iyong salita. Ito ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Manalangin tayo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, sa iyong salita. Dinagumpayan mo na, Panginoon, ang lahat. Ang amin lamang gagawin ay maniwala. Ibigay ang aming buong tiwala. Kilalanin ka namin bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbibigay sa amin ng proteksyon, probisyon, direksyon sa pang-araw-araw naming buhay. Yes, may problema. Pero pagkasama namin ng Panginoon, kasama ka namin, Panginoon, sabi mo, we can do all things through Christ who strengthens us. Hanggang sa muli, magandang araw po sa ating lahat and have a blessed Sunday. Enjoy the product of the cross. Ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan. Si Satanas ay wala ng kapangyarihan. Much more na pag tayo ay tinirhan na ng banal na Espiritu, tutulungan niya tayong kilalanin natin ang ating sarili at paniwalaan na tayo ay napabilang na sa pamilya ng Diyos. God bless everyone. Have a blessed Sunday. To God be all the glory.